Oo, yung kasal. Anong invitation niya? Kung nakakatanggap kayo ng mga invitations, how will you respond? In that occasion. Sa araw na ito, ating titignan ang mga banal na kasulatan na binasa ng ating mga kapatid. Una, ang Exodus na binasa kanina ay nasasaad doon, tinignan ng Diyos ang mga tao at kanyang nakita na sila ay matitigas ang ulo. Para sa akin, ito ay isang imbitasyon para isipin natin at tanungin natin ang ating mga sarili. Isang imbitasyon na tingnan muli ang ating mga sarili. At tanungin ito, kung titignan ako ngayon ng Diyos, ano kayang makikita niya sa akin? Mga kapatid, sinibitahan ko kayo ngayong umaga para tingnan ang mga ito. God is inviting us into a dialogue and to look at the things we are doing at the same time God wants us to see as one. Dahil ang mga tao sa Exodus ay hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Moses. Dahil hindi nila nakita ang mga bagay na gusto nilang makita kay Moises. Dahil nais nilang makita kung nasaan si Moses. Kung ano ang ginagawa ni Moises. Gusto nilang makita kung ano ang plano ni Moises. Pero dahil hindi nila makita ang gusto nilang makita, sila ay nagpasya. At ang pasya nila ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Diyos na sila ang nakakakita, ngunit hindi nakakakita. Diyos na nasasabihan nila, ngunit hindi nakapagsasalita. Gumawa sila ng Diyos na walang kapangyarihan, pagkos sila ay may kapangyarihan na buhatin ng Diyos-Diyosan. Diyos na walang kapangyarihan. Diyos na sa kahit anong pagkakataon ay kaya nilang buhatin, kaya nilang ibagsak, kaya nilang iwan, kaya nilang dalhin kahit saan. Paminsan-minsan, nangyayari din ito sa ating buhay. Gusto nating makita ang Diyos na sa itsura natin gusto makita. Gusto nating sabihan ng Diyos sa mga gusto nating sasabihin, ngunit ayaw natin pakinggan ang sinasabi niya. Samantala si Aaron ay isang leader na kagustuhan ng tao ang kanyang sinunod para lamang walang gulo, walang masabi sa kanya. Hinayaan niya at sinunod niya kung ano man ang kagustuhan nila para lamang walang gulo, walang problema. Hindi na siya nagtanong. Kasi kung magtatanong siya, laban siya sa kapayapaan. Kahit sa sukdulang talikuran na ng mga tao sa sinabi nila, igawa mo kami ng Diyos. Diyos na nagligtas sa amin mula sa Egypto. At ginawa nga ito ni Aaron. Ngunit, noong ang Diyos nakita niya ang hindi nakita ng mga tao nito. At sinabi niya sa ating teksto, sila ang mga taong matitigas ang ulo. At dahil dito nagalit siya at kanyang tinurang kay Moises, hayaan mong lipunin ko sila. At sinabi ni Moses, Lord, huwag niyo pong gawin. Siya'y nagmakaawa at siya'y nag-usap. Kaya naman, ang teksto nito para sa akin, ikaw, ako, tayo ay inibitahan ng Diyos para tingnan natin ang ating mga sarili
at ang ating mga ginagawa, kung ito ba ay nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoong Diyos o ito'y nagbibigay ng galit sa Kanya para tayo ay parusahan. Most of the time, ayaw nating tanggapin yung Diyos na nagpaparusa at gusto natin tanggapin ang Diyos na nagmamahal at nagpapapala sa atin. But today, the text is saying, Diyos na nagalit sa mga ginawa ng kanyang mga minamahal. At dahil sa galit niya, gusto niya silang sunugin. Ngunit, dahil nagpakaawa si Moses, dahil nakipag-dialogue si Moises, dahil nakipag-negotiate si Moses, the English translation of this is, God changed His mind. At nagbago ng isip ang Panginoong Diyos. So anong leksyon ang gusto nating makita dito? At gusto ni parating sa atin dito? Minsan kahit galit na pala sa atin ang Diyos, minsan kahit umabot na sa sukdulan ng ating mga kasalanan, ngunit kung tayo'y nakiusap sa Kanya, kung tayo'y nagpapakumbaba at ipaalala sa Kanya, sabihin sa Kanya na tayo ay Kanyang anak na gusto rin magbago at magpakatuwid, babawiin ng Diyos ang parusa. So God is inviting us today to look at the things that we are doing. Pangalawa, God is inviting us to think. Kanina, God is inviting us to see, to look. Ngayon, God is inviting us to think of God's will. Sa banal na kasulatan, pag sinabing God's will, it is really indeed God's will. Hindi yung plain natin na minsan ay sinasabi na, God's will ito. Diba, napaginipan ko, sinabi ko sa iyo na ganito mangyayari sa iyo, God's will na ito. But the biblical thing, sa biblical translation, sa biblical language, ang God's will is this. It's, according to Paul, it is God's will for us to think and strive to know whatever is true, whatever is just. Pero pinili ko yung Tagalog dahil napaka-inam, napakaganda at napakalalim. Kung namnamin natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Tagalog, sinabi niya, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Hindi na ginawa yun. Karapat-dapat at kapuri-puri. Kahit dapat mong gawin, kung hindi kapuri-puri, huwag mong gagawin. May mga dapat tayong gawin minsan, pero dahil hindi kapuri-puri, hindi natin kailangan gawin. For Paul, it should be intertwined. What is pure and what is true. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid. Yung totoo, minsan, ito ba'y matuwid? I have a story about that. Meron isang estudyante na nawalan ng $20 sa school. Kasi nasa Hong Kong tayo eh. Peso yun, pero sige na, nasa Hong Kong tayo eh. Hanggang sana ang patanto eh. Nawala ng $20 sa school. Sila ay nasa primary. At sinabi nga, teacher, wala na po yung aking pangmerienda. Dahil ang teacher ay gusto niya i-address yung problema, ginawa niya, sabi niya, pakisara yung pintuan. Sinara ang pintuan. And then, sinabi niya sa mga estudyante, ipikit ang mga mata. Pinikit nila ang kanilang mga mata. Lahat ay
tinignan ng teacher yung packets ng kanyang mga estudyante at natagpuan niya ang pera. Pagkatapos nun, sinabi niya, natagpuan na ang nawawalang pera. Sa mga estudyante, walang nakakaalam kung sino ang kumuha ng $20. At hindi rin ito sinabi ng teacher kung sino ang kumuha ng $20. Dapat lang na malaman ang katotohanan kung sino ang kumuha ng pera. Pero hindi yun ginawa ng teacher. Dahil alam niya na maaaring ito ay makakasira ng pagkatapon ng batang iyon kung sino man ang kumuha niya. At maaaring ang ginawa niya ngayon ay masisira ang buhay ng batang iyon. Dahil sa kahihiyan o kahit ano ba. Sometimes let us think what is God's will. It is always rooted in love. It is just, but it is always rooted in love. Ako'y naguguluhan, ako rin ay nalulungkot kapag pumoposisyon tayo sa nangyayari ngayon sa Israel. May mga pro-Palestine, may mga pro-Israel, at kung ano-ano pa man. But the truth is, hindi na yung sino nagsimula. The truth is, war always kill people. At pag may namamatay at nawawalan ng anak, may mga gulang na naguguluhan. May mga tao na nalulungkot. So mga kapatid, think of God's will. Pangatlo, God is inviting us into a willing place. Yung pagkakasalan, sa amin, ewan ko sa inyo, pero sa amin, pagka inibitahan ka sa kasalan, may aakibat na responsibilidad pag ikaw ay invited sa kasalan. Anong unang responsibilidad mo? Kakain, siyempre. Hindi mo responsibilidad ang mag-sharon. Pero kung marami at sasabihin pwede, mag-sharon ka na rin. Ang kaakibat na responsibilidad nun is sa amin, bata man, dalaga, binata, matanda, mabait ka nga pumano di panganan, nung ka nagparwad. Hindi yung bayad ng inyong kinain. But the thing is, it's been embedded in our tradition. It's been inculcated to our mind. It's been implanted to our heart. That at that time, at that moment, this is our opportunity to help the couple in their new state of life. Bagong estado na pumumuhay ang mag-asawa at tuwang-tuwa ka kapag nagpaparwad ka, nagre-regalo ka dahil tinutulungan mo sila na magsimula sa bagong estado ng kanilang pamumuhay. So hindi yung kabayaran ng iyong kinain at hindi rin yung pautang. So when you are invited to attend a wedding feast, kaakibat noon ay isang responsibility. So God, when God is inviting us to attend the wedding feast, the heavenly wedding banquet, kaakibat noon ay yung ating responsibilidad. Na pag umattend ka, ayusin mo naman ang dapat ayusin. No? Kayong mga babae, minsan ay nagpapahirdo kayo. Nagpapa-straight yung mga kulot ng buhok, yung mga straight naman, nagpapakulot. Hindi ko maintindihan ko minsan. May mga nagpapahakol, ano po man. But the thing is, during the wedding feast, meron isang hindi nakapanamit pagkasal. Naalala ko tuloy nung bagong dating ako dito. Nahiyaman ako pero yun ang kalagayan eh. Bumabagyo.
Eh, sabi ko, kung magpapantalon ako, sasagsak ako sa ulan, mababasa lang din. At kung mag-rubber shoes ako, mababasa lang din. So, mag-chinelas na lang ako mag-short. Eh, ang kagandahan ng mga sumulubong sa akin nakamerkan. At nag-picture at pinost sa Facebook, ano lang ni Pastor, naka-shorts. Eh, dala ng panahon eh. And then, again, I was invited. Yun nga, yung binito ko sa inyo noong October 1. Pumunta kami doon sa building dyan sa may Hopewell. Ba, eh di pastor ako eh, di singot ko yung bangon ko. Pagbaba namin niya sa ground, nakamerka na naman itong dalawa, si Reverend Paul and Reverend Eden. Pero nakalagay sa kanilang kamay. Pero naka-jeans, naka-maong. Pagdating doon sa fellowship, ako lang ang hindi nakamaong, ako lang ang naka-slacks, ako lang ang nakabarong, pati yung ipagdadasal namin ay kakasal. Nakatarget, sabi ko, overdress ako Okay pa yun. But the thing is, isipin niyo mga kapatid, pag pumunta ka ng kasalan at ang iyong suot ay garment ng pampatay, anong sasabihin nun? Diba? Anong sasabihin ng host? Di ba magagalit yun? Because you are spoiling, you are insulting the host. Ito lang naman ang ibig sabihin mga kapatid. When God is inviting us to attend this wedding feast, we have the responsibility to act properly and to follow the rules of being an invited person. Pangulit mga kapatid, yung before ng pangulit, isinulat ko din, if there is a thing that is hated so much by a person who knows all, pakibaba na yung kindly the slide, pakibaba na. Yeah. If there is a thing that is hated so much by a person who knows all, kung meron kang bagay na ayaw ng taong sa tingin niya sa kanyang sarili ay alam na alam niyang lahat, ay yung sumunod, is to obey. The person who responded to the invitation but did not wear a wedding garment is a person who does not want to make commitments. A person who thinks only of himself, brings insult to the house, and does not care if he will spoil the feast or not. What he knows is to respond to the invitation and yet be passive and irresponsible. To respond to God's invitation is to live out a life that is obedient and committed to living in a kingdom where everybody is invited, needs conversion. It needs change and transformation, for you will become a new creation living in spiritual life. Now, spiritual life is living a life with God, doing the will of God over our will. It is a life seeking to build relationship with others and continuing to invite others to explore and experience life of being in God's kingdom. Pag nag-mature na tayo at umattend tayo dito sa kingdom of God, hindi na lang yung sarili natin ang inisip natin. Kayo ba, pagka umattend kayo ng wedding feast at nandun kayo sa patay na, kukunin nyo na lahat ng pagkain at wala susunod sa inyo. Kaya dalakon ng makikasal, uray kasta unay tibisin na. Mangibati, para di sumarsaruno kanya na. That is your responsibility. Hindi man nakasulat yun sa batas, but it is also your responsibility to ensure na hindi rin magugutom yung sumusunod sa'yo. By that, you are not thinking of yourself only, but you are also thinking other people. And by that simple gestures,
You are indeed a new creation. God's invitation is always there and always available for all of us to live a life in God's kingdom. The decision is ours, whether we respond positively or negatively. This parable also warns us, ensure na hindi rin magugutom yung sumusunod sa'yo. By that, you are not thinking of yourself only, but you are also thinking other people. And by that simple gestures, you are indeed a new creation. God's invitation is always there and always available for all of us to live a life in God's kingdom. The decision is ours, whether we respond positively or negatively. This parable also warns us that when we respond just to make a trip and just to be safe, is not actually safe. Sige malangan, mapanak malangan, awan tikunkunan. That is not safe. And it's not good. Inak malangan, tadagad, nga tikunana. God's invitation is urgent. It requires commitment always. It requires obedience. Therefore, God is inviting you to make a decision today. God is inviting you to make a decision today. After you've heard the invitation of God to take a look what we are doing, pagkatapos ng invitasyon na yan, natignan natin ang ating mga sarili at ating mga ginagawa. Pagkatapos natin marinig na iniimbitahan tayo ng Diyos na isipin kung ano ang karapat-dapat, ano ang puri-puri, ano ang kahangahangan. Pagkatapos tayong iniimbitahan at narinig natin ang imbitasyon ng ating Panginoong Diyos na tayo ay imbitado, lahat tayo ay imbitado sa wedding feast. It is time for you to decide. And that decision, hindi mo na kailangan ipagpabukas mo. To the doors stewards who are celebrating their anniversary today, you are all invited to this wedding feast. And again, this is the moment that you will respond. Lahat tayo mga kapatid. God is inviting you to make your decision today. Today is calling you to make a stand. Today is inviting and calling each one of us today. And today is the day to make a decision. So siblings in Christ, listen to God's invitation. Decide now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.